Imbestigahan yung prime water na yan. Ayun nga. Prime water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. Ganon. Bakit noong hindi naman ito lumilipat at kakampi nila, hindi nyo na-imbestigahan yung prime water na yan? Nung nagkataon kasi medyo kakampi ng konti, binabala-balanse. Eh, ang problema ngayon, yung Camille, lumipat pa sa kabila, nagpa-endorso pa doon sa pangalawang Pangulo. O kaya, Di ito ngayon ang kabyo. ano sabi? Imbestigahan yung prime water na yan. Naku po! Imbestigahan yung prime water na yan. Ayun nga. Kung talagang Seryoso. seryoso, Sincero. Oo. At talaga nga bang walang halong politika at walang halong panggigipit, itong bagay na ito, di sana noon pa po natin ito ginawa. Ngayon, patungkol po dito sa pagpapaimbestiga ng prime waters, tandaan po natin, hindi po ito bago. Kaya po nakakapagtaka kung bakit hindi ito nasolusyonan sa nakaraang administrasyon sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. At ang nais lang po na sana natin, kung ano mang pakikipag-argumento po o pakikipag-diskusyon ng ating Vice Presidente, sana po ay i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos, huwag gamitan ng masasamang salita. No! Siyempre. Sa loob ng 3 taon, hindi inimbestigahan yun nakonsinti Oo nga. So, sino ang mananagot dun sa nakalipas na 3 taon na hindi inintindi itong problema sa prime water dyan? Pwede bang ituro yung nakarang administrasyon pa rin? Ay, hindi na, di ba? Hindi mo na pwede gawin. Ituturo mo na yung mga sarili nyo. Siyempre, 3 taon na eh. Ngayon, kung yung sabi, kahit pa sabi 1 taon lang, maaari pa siguro, pero 3 taon na po nakalipas. Hindi na natin siguro masasabing problema pa na nakarang administrasyon niya. Ibig sabihin, babalik na naman ito dyan sa kanya. Ha? Babalik yung sinabi niya na kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at Pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. So, pwede mong idugtong, pero kailangan maghintay ng 3 taon. Di ba? Talagang maghihinala ka eh. At yan kung hindi pa bumanat yung pamilya-bilyar, ha? Ayun nga. Iba sabihin, kung hindi bumanat wala pa rin mangyayaring pagsulong dyan sa hinaing ng taong bayan. Mukhang wala. Ako nasasagot. No? So, mukhang wala talaga mangyayari. Kasi wala naman talaga silang balak eh. Di ba? Ano kaya ito ba yung epekto ng mga nakalipas na pangyayari itong mga nakaraang araw? Yung masusing investigasyon sa kumpanyang Prime Water. Di ba? Di ba matagal na nating dinidiscuss yan? Na may malaking problema ang Prime Water. Diyan nga lang sa yung malapit dito. San Jose, Monte Bulacan. Napuntahan natin yan. Wala pang Prime Water. Maayos eh. Yung sariling local water district nila. Luwa pa may control eh. Pero in fairness naman talaga, yung Prime Water, talagang malaki talaga problema. Bakit? Kahit wala talagang eleksyon eh. Noon pa. Nung nagkataon kasi medyo kakampi ng konti, binabala-balanse. Ang problema ngayon, yung nanay nagsalita ng hindi maganda. Yung tatay nagsalita ng hindi maganda. Di ba? Yung kapatid, meron din ata mga statement. Yung isa pa, yung Camille, lumipat pa sa kabila, nagpa-endorso pa doon sa pangalawang Pangulo. Kaya? Di ito ngayon ang kabyo. Ano sabi? Imbestigahan yung prime water na yan. Naku po! Imbestigahan yung prime water na yan. Ayun nga. Ang sabi tuloy ng BP Inday Sara, naku po, napopolitika na naman tayo. Ha? Ganon. Bakit noong hindi naman ito lumilipat at kakampi nila, hindi nyo na-imbestigahan yung prime water na yan? Ako naman sa kabilang banda, yun naman ang punto. Oo nga. Kasi tiniming no? Kasi kung gusto nyo po talaga imbestigahan itong usapin ng prime water, dapat noon pa. Noon pa. Ang dami talagang problema na to. Sa totoo lang po. Parang bigas na yan, di ba? Kung talagang gusto nyong ibigay, yung sakate sa kabayo, bakit naman. yung pa pinatagal-tagal? Ngayon, butot balat na yung kabayo, wala pa rin sakate. Hinintay nyo na pat butot balat na yung kabayo, tsaka nyo, pero merong sagot yan ng Malacanang Ken. Ganon. Anong politika-politika? Ang prime water? Hindi namin pinupolitika yan. Eto, pakinggan ho ninyo. Si Yusek Claire Castro. Sige nga. Tandaan natin, ang prime water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. Ano pa? Ano pa? Tuloy pa. Tuloy! Sekretary! Yusek! Wala na. Tapos na ba yan? Tapos na. Oo nga. Kaya lang, timing pa rin dyan no? Talaga maghihinala ka eh. Kahit pa anong sabi niya ito'y walang halong politika. Bakit nung panahon ng eleksyon, di ba? Parang bigas na din. Nakita rin natin sa ating bayan. Wala nga bang halong politika? Itong usapin ng prime water, kahit ano man pong paliwanag ninyo,
aywan ko lang kung ano sasabihin ng ating mga kababayan ukol sa bagay na ito. Oo. Pero again, in fairness po, may problema talaga prime water. Oo, Malaki talaga matagal problema. na, matagal na. Matagal na pong iniiyak ng marami yan. Yun nga. Di ba? Kaya nga, Oo. hindi, kung i-replay nyo, i-review nyo yung mga programa natin. Di ba? Dito, naku, Several times, sinabi Oo. na natin yung problema niyan eh, di ba? Totoo. May bantakin mo iba, ang ganda-ganda ng serbisyo. Yun. Maayos, sagana, tubig. Pumasok ang Prime Water joint venture, dun sa isang local water utilities administration na maayos ang serbisyo nung sila. Kasi sinabi nila, magkaroon ng joint venture para lalo daw gumanda ang serbisyo. Oo. Ma-improve lalo. Oo. Aba, nung pumasok sila sa negosyo, dati po tubig yung lumalabas. Ngayon, puro hangin. Hindi water supply yan dyan. Oxygen at... Air supply yan. Yun na nga, air supply. Baka kumakanta siya ng ano dyan. Ang pinakamatindi pa, Nelson, puro hangin at bisan wala lumalabas sa tubig. Pero may dumarating na bill sa'yo. Siyempre, gumastos ka nagkonsumo ka ng hangin eh. Mahal ang air supply dyan. Bakit Yung totoo yan? concert niya, 8,000 isa, di ba? Bagay, kung air supply talaga yun. Air supply. Pagbukas mo, Oo. para mag-ano ka, pakinggan mo may kanta dyan. Nako, 80s din eh. Air Ako, supply yan. Batang air supply ako eh. Talaga naman. Ano ba paborito mo kanta sa kanila? Yung yung Turn Me Loose. Hindi ata. Turn Me Loose. Iba ata yun. Hindi air supply yan. Ay, naku. Wala pang air supply nung sumikat yan. Anyway, yun na, liwanagin natin ha. Hindi po namin ipinagtatanggol ang prime water. Oo. Sa mga suki po ng palatuntunang ito, mapakatagal na nating pinupuna. Ang totoo, binabatikos pa nga natin sapagkat palpak talaga. Malayo pa eleksyon. Malayo pa. Walang kinalaman yung eleksyon. Yun yung walang kinalaman ng Yun politika. talaga walang politika. Pero ngayon, kung yan ay uukil-kilin mo, dahil may kumakandidatong taga-related dyan, Ayun, at saka yung, masasabi ngang Yan. yung sakati mo ay mukhang may, may motibo. Di ba? Aywan ko lang. Paano titignan? Ano, ha? Parang ang gusto mo, sakate, ay yung kabayo, ay ito yung sakate. Gusto mo sumunod sa yung kabayo no? Sayang nanghihinayang lang ako masyadong maikling-maikling lang salita ng Yusek. Baka naman may paliwanag siya. Hindi, mukhang Sapat na ba yung maikling bahayag na yun? Para... nagugutom yata yung nag-edit. Ganon? Hindi mo lang dagdagan na lang kahit paano man lang yung... Yun nga. Anong kanyang paliwanag? Oo nga. Doon sa naging pahayag. Anyway, meron naman tayo palang item dito. Sige. Puntahan Basahin natin. mo na lang. Para mahinuha nga po ninyo. At malaman ano ba talaga dahilan para ba't nila nasabi wala po itong halong politika. Ito po. Binweltahan po ng Malacanang ang Vice Presidente Sara Duterte sa pagkasabi nito na politika ang nasa likod ng utos mismo ng Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang Prime Water Utilities o Water Utilities Company na pag-aari po ng pamilya Villar. Ayon po kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, wala naman nang maasang maayos na salita mula kay BP Sara na papabor kay Pangulong Marcos at sa kanyang administrasyon. Ipinagtataka lang po ni Yusek Castro kung bakit hindi natutugunan ng administrasyong Duterte ang mga reklamo laban sa Prime Water gayong dati na ang mga ito. Ayon. Binigyang diin pa po ni Castro na tungkol ng pamahalaan na tugunin ang mga alalahanin ng publiko. Ayon pa po kay BP Sara, iniutos po ang investigasyon ng Prime Water bilang panggigipit kay Las Piñas Representative Camille Villar na kanya pong inendurso. Dati po kakampi ito ng alyansa, bahagi ito ng alyansa. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang alyansa para sa bagong Pilipinas na nananatiling bahagi ng pambato ng administrasyon si Camille Villar. So, nanindigan siya, wala, at sa halip, Nelson, ay ibinalik po sa Duterte administration. Nung kayo nga ay niyang nasa administrasyon 6 na taon, hindi nyo rin namang inaksyonan yung problema ng Prime Water pero teka lang, Yusek, Claire, 3 taon na po ang administrasyong ito. Di ba? Wala din yan pagkilos. Ngayon lang Pwede mo sigurong balikan yan kung isang buwan, 2 buwan.
nangyari po at mayroong ganyang mga ano. Pero 3 taon na po, hindi mo na pwedeng balikan yung 3 taon na po nakalipas eh. Ibig sabihin ba, sa loob na nakalipas na 3 taon, hinayaan nyo din na mag-usay diba? mga kababayan? Wala rin kayong ginawa? Yun ang mangyayari po doon. Babalentong din sa'yo yan, di ba? Di ho ba? Oo. Ang sabi ni Claire Castro, kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at ng Pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. Ayun! Sana po, i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos. Huwag gamitan ng masasamang salita o pagmumura. Tama. At tinutukoy ba niya yung prime water? Oo. Sino ba nagbura tungkol sa prime water? Ewan ko. Baka, May nagbura ba? baka si BP Inday ba yung nagbura tungkol sa usapin? Wala naman akong atang narinig. Hindi ho natin pinagtatanggol lang again, ang prime water, at hindi rin po natin pinagtatanggol si BP Inday Sara ukol sa bagay na ito, No, kung talagang seryoso. Sincero. Oo. At talaga nga bang walang halong politika at walang halong panggigipit, Nelson, itong bagay na ito, di sana noon pa po natin ito ginawa. O kaya naman, sasabihin natin dyan, palipasin na natin. Kasi kahit anong sabihin dyan, mapaparatangan tayo dyan. Kung gusto ninyo, ganito gawin natin. Pagkatapos ng May, eleksyon. Saka natin banatan. May 12, so gawin natin May 13, imbestigahan ka agad dyan. Alam mo ba kung kailan iniimbestigahan? Kailan daw? Ang sabi niya, nag-start na po ngayong araw na ito. Ngayon ka agad? Ngayong araw. Yun ang sinasabi ko. Oo, baka bago mag May 12, may ano na yan. May resolusyon na. Ang bilis naman. Bago mag-eleksyon? Oo, siyempre. Sa loob ng 3 taon, hindi inimbestigahan yan Nakonsinti Oo nga. So, sino ang mananagot dun sa nakalipas na 3 taon? Na hindi inintindi itong problema sa prime water dyan? Pwede bang ituro yung nakarang administrasyon pa rin? Ay, hindi na, di ba? Hindi mo na pwede gawin. Ituturo mo na yung mga sarili nyo. Siyempre, 3 taon na Ngayon, kung yung sabi, kahit pa sabihin 1 taon lang, maaari pa siguro, pero 3 taon na po nakalipas, hindi na natin siguro masasabing problema pa na nakarang administrasyon yan. Ibig sabihin, babalik na naman ito dyan sa kanya, ha? Babalik yung sinabi niya na kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at Pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. So, pwede mong idugtong, pero kailangan maghintay ng 3 taon. Di ba? At yan kung hindi pa bumanat yung pamilya-bilyar, Ayun nga. Ibig ba sabihin, kung hindi bumanat, wala pa rin mangyayaring pagsulong dyan sa hinaing ng taong bayan. Mukhang wala. Ako nasasagot. Mukhang wala talaga mangyayari. Kasi wala naman talaga silang balak Di ba? Sa kabila ng actually, parang lahat afterthought Parang, magandang magbenta ng 20 pesos na bigas ngayon. Di ba? Tapos, prime water, tama, bigas tapos tubig. Magsasaing ka, walang tubig. Parang lagi, parang gulatan lagi. Totoo. Kung ako nga, kung isa-isahin pa natin, hindi pa imbestigahan nyo rin po yung mga housing project ng, di ba? Kung ang pag-uusapan natin talagang desidido kayo, bukod sa prime water. Sige nga. Tingnan nyo, apakarami din reklamo sa mga housing projects na mga yan Yung sa conversion ng lupa. Yan, marami din tayong mahahalukay dyan. Kung talagang gusto ninyo, ano pa? Yung pagpapatayo nila ng bahay sa Jupiter. May bahay na bala sa Venus. Pwede na ba? Kasi ang balita ko sa pati sa ibang planeta, plano na magpalagay ng housing project dun Tinalo pa nila si Elon Musk. Yun nga, si Elon Musk. Sa Mars lang, di sila makarating. Yun ang kasi sa totoo lang po, marami tayong pwedeng mapa-imbestigahan ukol sa bagay. Pero ang isa talaga sa malala, tubig talaga, ito yung prime water. Isa-isahin nyo lang po sa buong Pilipinas. Madali namang matukoy na, konti lang naman ang mga merong water district sa buong Pilipinas At mula doon, sa nakalipas na panahon, ilan ang water district na nagkaroon po ng joint venture ang prime water. At eto dyan, pag pinag-uusapan yan, wala pa akong nakitang lugar na sinabing hindi. Dito sa amin, okay ang prime water. Gumanda. Ewan ko lang. Baka may nakikinig ngayon. Ako, wala din ako natanggap na gano'n. Na puring-puri. Dati maayos, dumating ang prime water. Lalo pong gumanda, nakatipid po kami. Yung tubig gumanda namin. Po serbisyo dito sa amin. Sumarap yung tubig namin. Yun, para pong lemon. Dito sa amin may lasang lychee. Dito,
Wala pa po ako. Baka lang hindi nakakarating sa atin. Ano? Magbigay tayo yung Lucena, Metro Water District, yung Dasmariñas Water District. Ang dami po sa buong Pilipinas. Oho. Di ba? Yan po ang ating mga binabanggit tungkol sa bagay na yan. Pero, kung sabihin ninyo na ngayon natin itatiming yan, ngayon natin, at sasabihin natin, wala pong halong politika yan, hindi po yan panggigipit sa pamilya Bilyar. Ano ha? Aywan ko lamang po kung maniniwala ba ang taong bayan sa ganyang paliwanag. No? So, Lalo na 10 araw na lang, election na. ayan. Oho.